Masaya po ba tayo ngayong umaga? Purihin ng Panginoon, tayo po'y masaya na nasa gawain ng Diyos. And this is my prayer na tayo po ay lumalago, lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon. Because that is our prayer, no? That the Lord, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. No? Para sa pagkakilala natin sa Kanya. At the more na nakikilala natin ang Panginoon, the more na lumalago tayo. The more na nire-reveal niya sa atin yung Kanyang covenant. Alam niyo mga kapatid, napakaganda ng covenant ng Diyos. Nakapaloob sa covenant ng Diyos ang lahat ng kabutihan, lahat ng pagpapala ng Diyos, lahat ng kagandahang loob ng Diyos, yung Kanyang loving kindness, loving favor. Praise the Lord. Amen? Kaya welcome po sa gawain ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, welcome. Amen. Welcome sa ating online service. Purihin ang Panginoon. I'm so excited again to preach the Word of God because the Word of God refreshes my heart. Ang nagre-refresh, nagpapasariwa ng aking puso, ng aking pananampalataya, ng aking pag-ibig at pagmamahal sa Diyos ay ang Kanyang salita. Kaya mga kapatid, ang Kanyang salita lagi nating basahin, i-meditate po natin. Ano po? Sapagkat ang laki po ang nagagawang tulong ng Kanyang salita sa ating pong buhay. Ang Kanyang salita, ito yung Kanyang covenant sa atin. The Bible is God's covenant for us. So today, I will preach on this subject about God's covenant wealth. Wow! Sino gusto ng kayamanan? Sino gusto ng wealth? Sino gusto ng pagpapala ng Diyos? Amen. Ang kayamanan ng tipan ng Diyos. Ang tipan ng Diyos ay kinapapalooban ng Kanyang kayamanan, ng Kanyang kagandahang loob, no po, ng kariwasaan sa buhay, po, yung kasaganaan sa buhay. Kung nais mong sumagana ang iyong buhay, kung nais mong umangat, lumago ang iyong buhay, manatili ka sa tipan ng Diyos. Amen? Manatili ka sa Kanyang covenant, gaya na pag-usapan natin yung nakaraang linggo, na tayo po'y sumunod sa Kanyang tipan. Manatili tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Alalahanin po natin siyang lagi. Na po? Sapagkat ang Diyos mayroong pangako sa iyo. Amen? Meron siyang pangako, meron siyang pagpapala na nakalaan sa mga taong kinikilala siya, sa mga anak niya na nire-recognize siya sa kanilang buhay. Na nananatili sa Kanyang salita, sa Kanyang covenant. Pero kapag tayo po'y lumabas sa Kanyang salita, sa Kanyang covenant, ito po yung kapahamakan natin. Kaya pagkatapik ang katabi mo, sabi mo sa Kanya kahit anong mangyari. Sige, sabi mo sa Kanya kahit anong mangyari. Manatili ka sa Diyos. Manatili ka sa Kanyang covenant. Manatili ka sa pagpapala ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang pagpapala, ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang favor ng Diyos, ang lahat ng kabutihang loob ng Diyos ay nakapaloob sa Kanyang tipan. Mismo ang Diyos ay nagsabi sa Kanyang salita, tunghayan po natin, Deuteronomy chapter 8, verse 18, it says, "You shall remember the Lord your God." Why? For it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. Remember the Lord your God. Sa wikang Tagalog, ganito, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Alalahanin mo siya. No? Alalahanin mo siyang palagi. Ang pag-aalala sa Kanya ay pagpapakita ng pagmamahal at pagkilala sa Kanya. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng maayos, maalwan na buhay. Alalahanin mo siya. Sapagkat siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayin, no? Ang kanyang tipan, kanyang i-confirm, kanyang i-establish, kanyang mapagtibay, kanyang mapatatag, kanyang i-approve sa iyo ang kanyang tipan na kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno.
Sino ang ating mga ninuno sa pananampalataya? Si Abraham, Isaac, and Jacob na kinausap ng Panginoon at ipinagkaloob ng Diyos sa kanila ang kanyang covenant. At dahil sa covenant na yun, tayo pong lahat na nakay Kristo, tayo pong lahat na sumasampalataya kay Yesu Kristo, tayong lahat ay nakipag-isa kay Yesu Kristo ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya. At tayo po ay kasama sa pangako ng Diyos. Amen? Kasama ka sa pangako na ito. Lahat ng sumasampalataya, lahat na nakipag-isa kay Yesu Kristo, kasama sa pangako na ito ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, para sa iyo ito. Nais ng Diyos na payamanin ka, palaguin ang iyong buhay, iangat ang iyong buhay. Promotion does not come from the east or from the west. Promotion comes from the Lord. Productive life comes from the Lord. Peace comes from the Lord. Amen? Prosperity comes from the Lord. Praise the Lord. Galing sa Kanya yon. Galing sa Kanyang lahat ng kabutihan, lahat ng kagandahang loob, ang kagalingan galing sa Kanya. That is why the Bible says, alalahanin mo. Ito po ay continuous action. Patuloy na pananampalataya. Patuloy na pagkilala sa Kanya. Paggising sa umaga, alalahanin mo ang Panginoon. Sa lahat ng iyong ginagawa, alalahanin mo ang Panginoon. Sa iyong kabuhayan, alalahanin mo ang Panginoon. Amen? Alalahanin mo ang Panginoon sa bawat area ng iyong buhay. Alalahanin mo ang Panginoon sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, na ingatan ka ng Panginoon. Napakaganda ng talatang iyan, mga kapatid. Ang talatang iyan ang nagpayaman sa mga Hudyo. Kaya napakayaman nila. Hanggang ngayon, 100 times ang kanilang kayamanan, ang kanilang kabuhayan kaysa sa mga Christian. Bakit? Kasi talagang kinilala nila, inalala nila ang Panginoon. At may mga Christian kasi na parang okay lang, baliwala lang. No, hindi. As a Christian, as a believer, we need to cultivate our lives, our faith in the Lord, in His covenant. Talagang magdig tayo rito. Talagang hanapin natin yung pinagmumula ng pagpapala, yung pinagmumula ng kagandahan ng buhay, yung pinagmumula ng kapayapaan. Sino? Ang Panginoon. Amen? Ang Panginoong Diyos. Alalahanin natin siya. Sabi sa Amplified Bible, you shall remember with profound respect the Lord your God. You shall remember with profound respect. Ano ibig sabihin ng profound respect? Ito yung malalim na pagrespeto sa Kanya. Malalim na pagkilala sa Kanya. Malalim na pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Why? For it is He who is giving you power to make wealth. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan para magkaroon ka ng kayamanan. Para gumawa ka ng pera. Para lumago ang iyong kabuhayan, that He may confirm His covenant, which He swore, solemnly promised to your fathers as it is this day. Na Kanya talagang seryosong ipinangako na ang Kanyang tipan ay Kanyang tutuparin ang Kanyang pinangako. Ang Diyos kapag nangako, tinutupad Niya. Walang ipinangako ang Diyos na hindi Niya tinupad. Lahat ng pinangako ng Diyos, tinutupad Niya. Naniwala ba kayo doon? Amen? Paniwalaan nyo to, mga kapatid. And then evaluate your life. Assess your life. Then you will see. If you will believe, if you will yield your life, your faith to God, if you will stay in the promise, in the covenant of God, then God will lift you up. God will promote you. God will bless your life. You see, the word remember in this verse, in Hebrew is zakar, na ang ibig sabihin to recognize and be mindful of Him. Be mindful of God with profound respect. Be mindful of Him. Kilalanin mo siya, isipin mo siya, alalahanin mo siya sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin ka, para maranasan mo yung kanyang kayamanan sa iyong buhay, yung kanyang pagpapala sa iyong buhay, para maranasan mo yung kanyang pagpapatibay, kanyang pagpapatatag ng kanyang covenant ng tipayin sa iyo. Just be mindful of Him. Alalahanin mo siya. Alalahanin mo siya araw-araw sa iyong buhay. Alalahanin mo siya sa iyong kabuhayan. Huwag mo lang siyang alalahanin kapag nagipit ka.
Kapag nangailangan ka, kapag nagkaroon ka ng emergency. No, hindi. Kasi dapat mo siyang alalahanin araw-araw sa iyong buhay. Alalahanin mo siya sa iyong kabuhayan, alalahanin mo siya sa iyong pamilya. But the question today is this, bakit natin kailangang alalahanin ng Panginoon? Bakit kailangan mo siyang alalahanin sa iyong buhay? Bakit kailangan mong i-recognize ang Diyos? Bakit kailangan maging aware, maging conscious ka, and mindful of Him? Bakit? Ito bang dahilan kung bakit? Because it is the Lord who gives us power to get wealth. Amen? Sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay sa atin. Siya ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siya ang magbibigay sa iyo ng kalakasan, ng karunungan upang magkaroon ka ng kayamanan. Ang kayamanan, tinutukoy po rito, power to get wealth. It is a tangible wealth, mga kapatid. Ano po? There's a spiritual wealth, and there's a manifestation of the spiritual wealth. Tangible wealth. God is talking about tangible wealth in here. Balikan natin yung text natin, Deuteronomy chapter 8, verse 18, unang sentence. It says, you shall remember the Lord your God. Alalahanin mo. Alalahanin mo. Ito ay isang command. Ito ay isang utos sa iyo. Hindi ito pakiusap. Ito ay command. You shall remember the Lord your God. For it is He who gives you the power to get wealth. Alalahanin mo siya. Sapagkat siya ang nagbibigay o magkakaloob sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Now, the word power in that verse, the English word of power, comes from the Hebrew word koach, na ang ibig sabihin, divine ability, divine strength. Ito ay makadiyos na kapangyarihan, makadiyos na kalakasan. Therefore, when God gave you power, He gave you that divine ability and divine strength for us to have knowledge. No? Para magkaroon ka ng kaalaman, ng skill, ng kakayahan at ng kasanayan. Kapag inalala mo ang Diyos sa iyong buhay, bibigyan ka niya ng karunungan, bibigyan ka niya ng kaalaman, bibigyan ka niya ng kalakasan, bibigyan ka niya ng kapangyarihan, makadiyos na kalakasan, makadiyos na kapangyarihan upang ikaw ay magkaroon ng kayamanan. Amen? Ang kayamanan galing sa Diyos. Hindi galing sa tao. Ang Diyos ang nagpayaman sa Israel. Pag-alis nila sa Ehipto, naging pinakamayaman sila sapagkat sila ay pinagkalooban ng kayamanan. Pinagpala sila ng Panginoon nung sila ay niligtas ng Panginoon. At ito po ay pagpapaalala sa atin na kung sila ay pinagpala, binigyan ng kabuhayan, ng kayamanan ng Panginoon, the same thing din sa mga naniniwala at sumasampalataya at sa mga nakipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? And we should believe. Kasi kapag inalala natin ang Panginoon sa ating buhay, siya ang magbibigay ng kapangyarihan, ng kalakasan, upang ikaw ay magkaroon ng kaalaman. Of course, knowledge, kaalaman, skills, kasanayan. And of course, expertise. O skills, kakayahan, and expertise, ito yung kasanayan, yung magiging expert ka sa ginagawa mo. Po, kaya prepare yourself because mamaya, I will pray. We will pray that the Lord will anoint you to get wealth because you remember the Lord. Amen? Now, the word wealth in Hebrew is virtue, ability, strength, riches, and prosperity. Ang pangangaral at pagtuturo natin ng prosperity, ng wealth, ng riches ay based on the Word of God, based on God's covenant. Kasi sinabi niya, at ginawa niya na yon, pinapangyari niya na, pinahintulot niya. May mga tao nakaranas ng kayamanan, ng kabutihan ng Diyos, ng kakayahan, kalakasan, kaginawaan at kasaganaan sa kanilang buhay. Bakit? Kasi inalala nila ang Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Kasi sinunod nila ang Diyos sa kanilang buhay. Bakit? Kasi minahal nila ang Diyos sa kanilang buhay. At kapag minahal mo ang Diyos, mamahalin ka ng Diyos, aalalahanin ka ng Diyos, at pagpapalain ka ng Panginoon. I'm speaking about the Word of God. I'm speaking about the covenant.
manatili tayo sa kanyang covenant, alalahanin natin ang Panginoon. You see, kapag inalala mo ang Diyos, pagpapakita ito ng pagmamahal mo sa Kanya. Amen? Kapag lagi mo siyang inaala-ala, ibig sabihin talagang you love the Lord with all your heart. And you know, the Bible says in Proverbs chapter 8, verse 17, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, I love those who love me and those who seek me diligently will find me. Sabi ng Panginoon, minamahal ko ang mga nagmamahal sa akin. Kapag minahal mo ang Diyos, inalala mo ang Diyos, aalalahanin ka ng Diyos, mamahalin ka rin ng Diyos. At sabi niya, ang sino mang masigasig na naghahanap sa akin, kasi kapag lagi mong hinahanap ang Diyos, no, at matatagpuan mo siya, makakasama mo siya sa iyong buhay. Sasamahan ka ng Panginoon at ang tao lalapit sa iyo, ma-attract sa iyong tao. Bakit? Kasi nararanasan nila o nararamdaman nila ang Diyos na sa iyo. Kaya si Abraham, nung ang Diyos nakipagtipan sa kanya, pinagpala siya ng Diyos. Pinagpala siya ng Panginoon. At may mga tao sa paligid niya na nakipag-covenant sa kanya. Bakit? Sapagkat sabi nila, nakita ko ang Diyos sa buhay mo. Nararamdaman ko ang Diyos sa buhay mo. Kahit na si Isaac, si Abimelech nung kanyang kapanahunan ay nakipag-covenant sa kanya. Ano ang word niya? Sabi niya, gusto ko makipagtipan sa iyo, gusto ko makipag-covenant sa iyo. Bakit? Kasi nararamdaman ko ang Diyos sa buhay mo. Visible yung presence ng Diyos sa kanyang buhay. You see, kapag inaala-ala mo ang Diyos, I'm talking about what God said. You will remember. And to remember God, it means to love Him. And the Bible says, God said in His word, I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. And verse 18, sabi niya, take note of that. Ano sabi? Riches and honor are with me. Enduring riches and righteousness. So yung kayamanan at karangalan ay nasa Kanya. Kung gusto mo na ikaw ay maging marangal ang iyong buhay, kung gusto mo na ang buhay mo umangat, pagpalain ng Panginoon, no? Alalahanin mo, mahalin mo ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Kayamanan, karangalan, at ang kayamanan at kasaganaang tumatagal. Ibig sabihin ng enduring riches, di ba? Tumatagal na kayamanan ito, mga kapatid. Tumatagal na kasaganaan ito. Kaya ang ganda na meron kang covenant kay Lord. By the way, ang covenant hindi siya contract. Ang contract, mga kapatid, may katapusan. Kaya ngayon may tinatawag na, or endo ka na. Ibig sabihin, end of contract ka na. Kay Lord, walang end of contract. Because ang covenant kay Lord ay pangmatagalan for eternity. Amen? Kaya kapag inalala mo ang Diyos, bibigyan Kanya ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng karunungan, ng kaalaman, upang ikaw ay umangat sa buhay. Kaya sabi dito, minamahal ko yung mga nagmamahal sa akin. Sabi niya, at yung masigasig na lagi naghahanap sa akin, matatagpuan ako, sapagkat nasa akin, sabi niya, verse 18, ang kayamanan, ang karangalan, ang pangmatagalan, no? Walang katapusan na kayamanan at kasaganaan. Amen? Sino may gusto nito? Hindi kayo excited? Maging excited tayo sa salita ng Panginoon. Ano po? Lalo na yung mga may negosyo, maging excited kaya. Kasi bawat hawakan ng inyong kamay, pagpapalain ng Diyos. Bakit? Kasi inalala mo ang Diyos. Kapag inalala mo ang Diyos, bibigyan Kanya ng kapangyarihan to get wealth. And sabi niya sa verse 19, my fruit is better than gold. Yes, than fine gold, and my revenue than choice silver. Ano ibig sabihin niyo? Sabi niya, ang bunga ko mas mabuti kaysa ginto. Kaysa gintong mainam at maigi, kaysa piling-pilak ang aking pakinabang. No? Yung revenue niya mas matindi. Yung kapakinabangan sa kanya. Verse 20, sabi diyan, I traverse the way of righteousness. Ang landas kong dinadaanan ay landas ng katuwiran. Ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Siya ay nasa katuwiran.
Ang Diyos ay matuwid na Diyos. Kapag inaalaala mo ang Diyos, minamahal mo ang Diyos, nagiging matuwid ang buhay mo. Sumasabay ka sa Panginoon. At kapag sumasabay ka sa Panginoon, tinatahak mo rin ang landas ng katuwiran at katarungan, ano gagawin niya? Verse 21, that I may cause those who love me to what? To inherit what? Wealth. Bibigyan ko ng kayamanan. Siyang nagmamahal sa akin. Those who love me, those who remember me, God said, I will give power to get wealth. Pupunuin ko ang lalagyan nila ng kayamanan. You see, napakahalaga ito mga kapatid. Kapag inalala mo, minahal mo, magkaroon ka ng pagkilala, pagmamahal, banal na takot sa Diyos, aalalahanin, mamahalin ka rin ng Panginoon. Ito yung regalo ng Diyos sa iyo, pagpapalain ka niya. Totoo yung nakasulat niyan mga kapatid. May mga bagay na hindi pa sumagi sa iyong kaisipan, hindi mo pa narinig, mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. At sino ang mga nagmamahal sa Diyos dito? Sino po? Amen. We love the Lord. We love Him. I love the Lord. That is why I serve Him. That is why I recognize Him in my life. Nare-recognize ko siya, inaalaala ko siya, hindi lamang kapag may kailangan ako, kundi araw-araw. Araw-araw alalahanin mo siya. Sapagkat siya ang magbibigay ng regalo ng pagpapala sa iyo. Ecclesiastes chapter 5, verse 19. Ano sinasabi rito? Sabi niya, for every man to whom God has given riches and wealth and given him power to eat of it, to receive his heritage and rejoice in his labor, that is the gift of God. Regalo yun ng Diyos. Can we give God the praise? Ang bawat tao na pinagkalooban ng Diyos ng kasaganaan at kayamanan, binigyan niya rin ng kapangyarihan para kumain, para mag-enjoy sa kanyang pagpapala, no? Para ma-enjoy mo yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ito'y pamana ng Diyos. Inheritance ito ng Panginoon sa ating buhay. Kaya ngayong prayer natin, no, sa Ephesians 1:17 to 19 or 21, I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to me, may give to us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. That the eyes of our understanding, yung mata ng ating pagkaunawa ay mabuksan. Malaman mo yung pag-asa ng kanyang pagkatawag. Maintindihan mo yung kaluwalhatian ng kanyang kayamanan, ng kanyang pamana sa kanyang mga anak. At ang kanyang kapangyarihan. I'm talking about realities. Realidad ito mga kapatid. Na kapag inalala mo ang Panginoon, aalalahanin ka niya, mamahalin ka niya, at ipagkakaloob niya sa iyo ang kanyang pagpapala, ang kanyang kayamanan, ang kasariwaan o kariwasaan ng buhay. Regalo ito ng Diyos. Alalahanin mo ang Diyos. Amen? Pakitapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, alalahanin mo ang Diyos. Huwag lang yun sa panahon ng kagipitan, no? Pagka nagipit ka, nangailangan ka, saan ba ako mangungutang? Huwag ganon. No, lumapit ka sa Diyos, alalahanin mo ang Diyos sapagkat hindi ka niya pabayaan kasi nasa covenant ka. Amen? Pag ikaw ay nasa covenant, protected ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya sabi ng Deuteronomy chapter 8 verse 11, ito yung mga naunang verse bago yung 18 eh. Sabi diyan, verse 11, mag-ingat ka sa iyong sarili. Amen? Mag-ingat ka sa iyong sarili, baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Paalala ito ng Diyos. Paalala ng Diyos ito sa mga pinagpala niya. Paalala ito ng Diyos sa mga Hudyo at paalala ito ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ng Panginoon, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas at mga tuntunin ng aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Sabi niya, talatang 12, baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magandang bahay at nakatira sa mga iyon, talatang 13, meron ka ng kawa na dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. Talatang 14, ay magmataas ang iyong puso
At yung malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. No, na pagka ikaw yumaman na, sumagana ka na, umunlad na ang iyong buhay, marami ka ng ginto, no? Marami ka ng pilak, marami ka ng pag-aari, marami ka ng properties. Makalimutan mo na ang Diyos. Na siya naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto o sa lupain ng kasalanan, sa bahay ng pagkaalipin, na siyang, talatang 15, na siyang pumatnubay sa iyo sa malalaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan. Pinaalala sa kanila, sa Israel, kung paano silang sinamahan ng Panginoon because of the covenant of God sa kanila. Because of God Himself, of His goodness for them. Siya ang nagpakain sa kanila, sa ilang, na hindi nakilala ng niyang mga ninuno upang kanyang papagkumbabain, talatang 16. At subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Talatang 17, sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin sa iyong puso, sa iyong sarili, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay, ang siya nagbigay sa akin ng kayamanang ito. No, huwag natin sabihin yon. Hindi dahil sa ating lakas, abilidad, talento, kakayanan, kasanayan, kundi dahil sa Diyos. Amen. Anumang meron ka, galing sa Diyos. Buhay mo galing sa Diyos. Kaalaman galing sa Diyos. Kalakasan galing sa Diyos. Kakayanan galing sa Diyos. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sa iyong sarili na, dahil sa aking lakas, dahil sa aking talino, kaya ako nagkaroon ng kayamanan. Sabi ng Panginoon, talatang 18, kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos. Alalahanin mo siya. Sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Amen? Siya ang nagbigay ng kapangyarihan. Yung kapangyarihan niya ito, yung divine ability, divine strength, divine knowledge, wisdom, understanding. Siya yun, galing sa Kanya upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno gaya ng sa araw nito. Yung talatang 18 na yan, sa Christian Standard Bible, ganito sinasabi. It says, remember that the Lord your God gives you the power to gain wealth. The word gives you, ito ay continuous action. Siya ang patuloy na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siya ang patuloy na nagbibigay sa iyo ng kalakasan, ng kakayanan, ng abilidad. Siya ang patuloy na sumusuporta sa iyo, tumutulong sa iyo. The Lord your God gives you the power to gain wealth in order to confirm His covenant upang mapatibay niya, mapatatag niya ang kanyang covenant. Kaya po sinasabi natin sa covenant ng Diyos, nakapaloob ang pagpapala ng Diyos. Nakapaloob doon ang kabutihan ng Diyos. Nakapaloob doon yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Nakapaloob doon ang kayamanan ng Diyos. It says, remember, in order to confirm His covenant. That is the first, mga kapatid. Remember. And second, why do we need to remember the Lord our God in our lives? No? First, of course, because it is He who gives us the power to get wealth. And second, because it is the Lord who confirms His covenant, which He swore to our fathers in the faith. Siya rin ang Panginoon ang nagko-confirm ng kanyang covenant na kanyang ipinangako sa ating mga magulang sa pananampalataya. Pangako niya ito. Sa ating mga ninuno, kay Abraham, Isaac, at Jacob. No? Sa kanila tayo tumitingin. Yung sinasabi ito kala Moses, ang kinaroroonan din ay yung pangako, yung covenant kay Abraham, Isaac, at Jacob. At tayo'y kasama ron because of Galatians 3:29. Dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, tayo'y mga anak ni Abraham, anak sa pananampalataya at kasamang tagapagmana ng pangako. Amen? So, balikan natin yung text natin, Amplified Bible, Deuteronomy 8:18. Ina-highlights po natin, mga kapatid. Gusto kong i-inject
sa puso nyo, sa isipan nyo ang salita ng Panginoon na kapag ito'y pinanghawakan mo, no? Hindi ka magugulat. Magkakagulatan tayo. Bakit? Kasi may pag-angat dito, may pag-angat doon. Ang tindi ng magiging pag-angat ng buhay ninyo. Just be faithful to God. Just remember Him. Just love Him. Just recognize Him. Because it is He who gives the power to get wealth. It is He who confirms His covenant. Sabi yan, you shall remember with profound respect, malalim na pagrespeto, ang Panginoon mong Diyos, for it is He who He is giving you power. It is He who is giving you. Present tense yun, mga kapatid. Hindi siya past tense. It is He who is giving you. Continuous action yun. Siya yung patuloy na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan to make wealth or to get wealth, that He may confirm His covenant, which is word solemnly promised to your fathers as it is this day. Take note of the words, that He may confirm His covenant, which is swore or solemnly promised to your fathers. The word confirm in that verse in Hebrew is kum. Hindi siya kunga. Kum, meaning to establish, to fulfill, to ratify His covenant. Na ang ibig sabihin, i-approve niya yung kanyang covenant sa iyo. Na kanyang itatag ang kanyang covenant sa iyo. Na kanyang gawin, isagawa sa iyong buhay, yung kanyang covenant. So if you will remember the Lord, aalalahanin mo ang Panginoon, aalalahanin mo ang kanyang salita, itatatag niya, gagawin niya sa iyong buhay ang kanyang covenant. Are you with me? Naniniwala kayo doon? Si Abraham ng kanyang kapanahon, pinagpala siya ng Panginoon. Si Isaac sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng tagtuyot, nagtanim siya at umani siya ng maraming bunga. Mga kapatid, may second part ito. Prepare yourself. You will know, you will understand that our God is a good God. He is the one who will bless your life. He is the one who will prosper your life. Si Isaac, God prospers his life at naging prosperous ang kanyang buhay because of the covenant. God will establish and God will fulfill His covenant in your life. Now take note of the word as it is this day in that verse. The phrase as it is this day means a status or condition of something without any significant changes or differences. Ibig sabihin, nang sinabi ng Diyos sa kanila, nang sinabi ng Diyos sa kanyang salita na that He may confirm His covenant which is word solemnly promised to your fathers as it is this day. Ibig sabihin yung word na as it is this day, yung salitang yun, hindi nagbabago. Yung kalagayan, yung status, yung conditions, hindi nagbabago. Bakit? Kasi ang Diyos sa kanyang salita, hindi siya nagbabago. Ang Diyos at ang kanyang salita ay kanyang ginagawa kailanman, hindi ito nagbabago. The same. Amen? The same ito, mga kapatid. It is still happening even today. Do you believe that? Hindi nagbabago. As it is this day. In other words, in complete Jewish Bible, it says, Deuteronomy chapter 8, verse 18, no? It says, you are to remember Adonai. Remember Adonai, your God. Because it is He who is giving you the power to get wealth in order to confirm His covenant, which He swore to your ancestors as is happening even today. That is another translation ng word na it is as it is this day. Is still happening today. It doesn't change. Hindi ito nagbabago. Bakit? Kasi ang Diyos at ang kanyang salita ay hindi nagbabago. Nananatili magpakailan pa man. Purihin ang Panginoon.
Ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang mga salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Pag sinabi ng Diyos, hanggang ngayon, nangyayari ito. Pero ang iba magtatanong, Pastor, bakit sila ganon? Bakit ganyan? Ang tanong, inaala-ala mo ba ang Panginoon sa iyong buhay? The Lord said, you shall remember the Lord your God. The word remember is to recognize Him, to be mindful of Him with profound respect. Malalim na paggalang, malalim na pagkilala, malalim na pagrespeto. Pag malalim ang iyong pagkilala, pag malalim ang iyong pagrespeto sa Diyos, malalim ang iyong pagsunod. Mananatili ka sa Kanya. Sapagkat siya magbibigay siya ng kalakasan, ng kapangyarihan to get wealth, that He may confirm His covenant. Mga kapatid, we're talking about covenant. Sa lahat ng mga paksa at mga subject na aking inaral sa Biblia, ang pinakamatindi ay ang covenant. The Bible is the book of covenant. The Old and New Testament is about covenant. Whatever God said and does, it is based on His covenant. Lahat ng sinasabi ng Panginoon, lahat ng kanyang ginagawa, nakabase sa covenant. Pag ikaw wala ka sa covenant, wala ka sa pagpapala, wala ka sa kaligtasan, wala ka sa kabutihang loob ng Diyos. Bagamat ang Diyos nagpapaulan sa lahat, nagbibigay ng sikat ng araw sa lahat, pero hindi lahat ng tao nasa covenant ng Diyos. And we recognize God, we remember Him, and we made a covenant with Him because He made a covenant with us. Siya'y nakipag-covenant sa atin. At nais niya lang, manatili ka sa kanyang covenant. Amen? Pakatabi kang katabi mo, sabi mo sa kanya, nais ng Diyos, manatili ka sa kanyang covenant. Kasi meron siyang gagawin sa iyo na matinding pagpapala. Amen? Can we give God the praise? Praise the Lord. Mga kapatid, ito'y nagpapatunay, nagpapakita na ang Diyos ay tapat sa kanyang covenant na kanyang pinangako kay Abraham, Isaac, and Jacob. God is still faithful to His covenant even today. Hanggang ngayon. Tingnan natin, Psalm 105, verse 7 to 10. In the New Living Translation, it says, verse 7, He is the Lord our God. His justice is seen throughout the land. Ang kanyang kahatulan ay makikita sa lahat ng lupain, sa lahat ng bansa. Verse 8, He always stands by His covenant. Siya'y laging naninindigan, lagi niyang inaala-ala ang kanyang covenant. He always stands by His covenant. The covenant or the commitment He made to 1,000 generations. Ito yung kanyang commitment sa libo-libong salinlahi. Ito yung kanyang commitment, ito yung kanyang pagtatalaga sa bawat tao, sa bawat individual, personal na commitment ng Diyos sa iyo. Kaya napakalaga ng pag-alaala sa Kanya. Na inaalaala mo siya. The Bible says, remember the Lord your God in the days of your youth. Sa panahon ng iyong kabataan, maging sa panahon ng iyong pagtanda, alalahanin mo ang Diyos. Siya magbibigay sa iyo ng kapangyarihan, ng kalakasan, ng karunungan, ng kaalaman, ng kahusayan, ng kagalingan, ng kasanayan, ng kakayahan. Siya ang magbibigay sa iyo para magkaroon ka ng kayamanan. Amen? Siya yon, galing sa Kanya. Hindi galing kay pastor. Si pastor, instrumento lang ng Panginoon, spokesman lang ng Panginoon, no? To pray, to encourage somebody. But it's all about God. Galing sa Panginoon natin, sa Diyos na ating pinaglilingkuran. He always stands by His covenant. Lagi siyang naninindigan, nakatayo siya, siya ay lagi niyang inaalaala ang kanyang covenant, yung kanyang commitment na kanyang ginawa sa libo-libong salinlahi. This is the covenant, verse 9, this is the covenant He made with Abraham, and the oath He swore to Isaac. And He confirmed it to Jacob as a decree, and to the people of Israel as a never, take note of the word, never-ending covenant. Walang katapusan na covenant.
Ang contract, merong end of contract, may katapusan ng contract, pero ang covenant ng Diyos, walang katapusan, never-ending, eternal, everlasting. Kanino ka pa? Saan ka pa? Doon siya nagbibigay ng kayamanan. Doon siya nagbibigay ng kapangyarihan, ng kalakasan sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. You see, in the New Living Translation, it says, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para maging successful. Para maging matagumpay. Amen? Sinabi ng Lord kay Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. When you meditate on it day and night, you remember the Lord. And when you meditate, then you shall observe. You shall obey. And then what? Then you will make your life prosperous. Psalm chapter 1. Blessed is the man who walks not in the path of the ungodly, nor in the path of sinners, nor sit in the seat of mockers, but his delight is in the word of the Lord, in the covenant of God. Then ano gagawin ni Lord sa kanya? Then God will make his life prosperous, blessed, wealthy, pinayaman. You see, God wants you to experience the fulfillment of His covenant. Nais ng Diyos yan, mga kapatid. Nais ng Diyos na maranasan mo ang katugunan, no, ng kanyang covenant na maging successful kasi yung buhay. That is why He wants you to always remember Him and learn of His ways. Alalahanin mo siya lagi at mag-aral ka sa kanyang daan. Sabi ng Isaiah chapter 48, verse 17, it says, thus says the Lord your God, the Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God, who teaches you to profit. Sabi niya, ako ang Panginoon mong Diyos ang magtuturo sa iyo upang ikaw ay mag-profit. Magkaroon ka ng pakinabang, magkaroon ka ng kapakinabangan, magkaroon ka ng kita. Profit is a business term na ang ibig sabihin to gain money, to get wealth. Kumita. Pagpalain. Sabi niya, I am the Lord your God who teaches you to profit, who leads you by the way you should go. Siya ang Panginoon na maggagabay sa iyo kung saan ka pupunta. Siya ang maggagabay at magpapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran. Verse 18, sabi niya, oh, that you had heeded my commandments. Oh, sana, pakinggan mo, sundin mo ang aking mga utos. Commandment speaks about the covenant of God because His word speaks about covenant. Amen? Sabi yan, oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river. Kung susundin mo ako, sinusunod mo ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan ay magiging katulad na parang ilog. Ang katuwiran mo ay magiging katulad ng alon sa dagat. Your righteousness like the waves of the sea. Yung kapayapaan at katuwiran ay kasama ng kayamanan ng Diyos. The Bible says in Proverbs chapter 10, when God gives blessings, He adds no sorrow with it. Kapag ang Diyos nagbigay ng pagpapala ng kayamanan, wala siyang ibinibigay na kapanglawan or kabalisahan or pagkatakot sa buhay. Kasi, mga kapatid, ganda ng salita ng Diyos. Ganda ng covenant. Manatili ka lang. Nais ng Diyos na tayo po ay magpakaligaya o sumunod sa kanyang salita. Dahil kapag ginawa natin ito, magiging matagumpay ang ating buhay. Amen? Magiging malago ang ating kabuhayan. You see, I'm closing on this verse
Psalm 112 verse 1 to 3. Sabi diyan, praise the Lord. Blessed is the man who fears the Lord. When you remember the Lord, you love Him. When you love the Lord, you will fear Him. Pag inalala mo ang Panginoon, mamahalin mo siya. At kapag minamahal mo siya, magkakaroon ka ng banal na takot sa Kanya. Blessed is the man who fears the Lord, who delights greatly in His commandments. Who delights greatly in His commandments and speaks about His covenant. Verse 2, His descendants will be mighty on earth. Ang kanyang generation, ang kanyang lahi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa mga taong inaalaala siya. It says, His descendants will be mighty on earth. The generation of the upright will be blessed. Ang salinlahi ng matuwid ay magiging pinagpala. Verse 3, wealth and riches will be in His house. Sino may gusto nun? Kayamanan at kasaganaan, kariwasaan sa buhay ay mananahan sa kanyang tahanan at ang kanyang katuwiran mananatili magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon. Wealth and riches are the fulfillment of God's covenant. When we remember the Lord, when we recognize Him, He will give us power to get wealth, that He may confirm His covenant, which He swore to our ancestors, to Abraham, Isaac, and Jacob. We're part of these blessings. Kasama ka dito. Huwag tayo maging ignorant ng kanyang salita. The Lord is saying, my people are perished because of lack of knowledge. Ang aking bayan, ang mga anak ng Diyos, ang iba sa kanila napahamak dahil kulang sa kaalaman. Bakit sila nagkulang sa kaalaman? Dahil nagkulang sila sa pagkilala at pag-recognize sa Diyos sa kanilang buhay. Pag hindi mo ni-recognize ang Diyos, hindi mo marirecognize ang Biblia. Ako, the more I read the Bible, the more I meditate the Word of God, the more I pray, the more I recognize the Lord. And I am preparing myself for God's blessings. Because wealth and riches are the fulfillment of God's covenant. This is God's covenant wealth.